Okay, muli, maganda umaga sa ating lahat. Set up ko lang to. So, happy Father's Day sa ating tatlong ama na nandito. Okay, so today we are to continue with the attributes, God's attributes. Okay. Kala ko may discussion pa. Okay. So, tutuloy po natin, ito yung book study natin on the book by A.W. Tozer. And ito ay patungkol sa God's attributes. Okay? Pagka sinabing attribute, ito yung character ni God. Okay? Ano ba yung character niya? Ano ba yung, sino ba siya? And ano ba ang Diyos para sa atin? And then later on, before we end the message, I would like to see if we truly understand kung ano yung significance, anong importansya, anong halaga nitong pinag-aaralan natin. Bakit pinag-aaralan natin ang attribute, okay? Ang karakter ng Diyos. Okay? At meron tayong mga pagbabasihan na mga talata mula sa salita ng Diyos. Katulad nito, sabi niya sa Isaiah 57:15, sabi, "For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." Later on, babalikan natin yan, titignan natin ano yung halaga nito sa atin. Okay? And then the other one, Psalm 90 verses 1 to 2, sabi, "Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God." Okay, napakaganda ng tinuran ng awit na ito. So, ngayon, ang paksa natin, ang topic natin ngayon ay patungkol sa eternalness. Kaya ano ibig sabihin ng eternalness? Okay? Kailangan medyo mabigat ng kaunti, mga kapatid, yung ating mga pag-aaral dahil may mga kataga, may mga salita rito na may kabigatan. Kaya I will try my best. Okay? Pipilitin kong balangkasin. Okay? At tignan natin, himay-himayin natin at tunghayan natin kung anong nais na ipahiwatig sa atin ng salita ng Panginoon. So ayon sa eternalness, the eternalness of God is lightly given thought of by many Christians as they are easily dismissed. So, parang sa kanila, eternal. So, yun na yun. Parang tinutulukan na nila. Eternal, may tuldok na. Sino walang ballpen? May ballpen ako. Okay, yan, may ballpen. Although, kailangan nating mapag-aralan, kailangan nating makita ano ba ang significance nito? Ano ba yung malalim na kahulugan ng salitang eternal? Okay, kung eternal ang Diyos, bakit? At bakit tayong mga nilalang, hindi tayo eternal? Okay? Yes, God is eternal, but what does it mean to the spirituality of a Christian? Okay? Kasi mahalaga itong
pag-aralan, maintindihan, dahil dito nakasalalay ang pagkakaintindi natin ng ating kaligtasan. Okay? Dito ngunyapit yung ating mga paniniwala patungkol sa salvation. Baka pwedeng humingi ng tubig at napakainit. Hindi ko alam kung summer ba o tag-ulan na. Napakainit. Yan. Sa ating binasa kanina, Isaiah chapter 57, verse 15, sabi niya rito na ang eternalness ng Diyos is directly connected to His high and yung sa estado niya, sa estado ng Diyos. Thank you. Thank you, tubig. Dave, baka mamaya muna ibalik yung tali. Baka pwede mong paikutin na hindi. Baka pagkatapos ng message natin, sinisipon na yung tinatamaan nung ayan. Wala rin. Tulak pa baba. Ayan. Yan, kailangan proactive tayo. Okay? Hindi pwedeng tinitiis natin yung init. Okay. So, pagka sinabing ito yung estado ng Diyos, pagka binasa natin, balikan natin, sabi niya sa Isaiah 57 verse 15, "For thus says the high and exalted one." Sabi, for the high and exalted one, yung ang Diyos mismo. I dwell, sabi ng Diyos, I dwell on a high and holy place. Okay? And also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Ibig sabihin, may kinalalagyan ng Diyos. Okay? May kinalalagyan ng Diyos na espesyal. Okay? Kailangan maunawaan natin na itong special na place na ito ay para sa Diyos lamang. Okay? At ang kagandahan din nito mga kapatid ay ang Diyos ay sa kanya mismong kataga nang galing itong sinabi niya, itong tinuran niyang ito. Okay? Sa awit siyam na po, ang sabi naman niya dito ay ito yung likas na. Okay? Ito ay likas na sa pagiging Diyos ng ating Diyos. Ito yung sino siya. Okay? Eternal. Okay? Pagka sinabi mong eternal, sa kanya lamang mababanggit ang salitang ito at wala nang iba. Okay? Kaya maingat din tayo mga kapatid sa paggamit ng salitang eternal dahil baka ginagamit natin ito sa ibang nilalang na walang karapatan na magkaroon nitong katagang ito. Okay? Only God, the word eternal belongs only to God. Amen? So kailangan i-establish natin ito. Maging klaro. Now, the question we must raise today is this: Can you worship a temporary God? Siyempre, hindi. Ayaw ninyo ng temporary God. Pagka sinabi mo temporary, pansamantala lang. Okay? Pansamantala lang siyang Diyos. Okay? For a time being, for a given period of time. Doon lang siya pwedeng maging Diyos. And afterwards, He will cease to be God. Okay? So, sinong gusto mag-worship ng ganon? Ayaw. Gusto natin, isa lang yung sasambahin natin at pupurihin natin at lalapitan at tatawagin na Diyos dahil siya lamang yung ngayon at magpakailanman. Okay? Ayaw natin ng temporary. Okay? We are drawn to then to think that a transient God is a great created God. Therefore, the right question is,
who made God? Kaya alam niyo yung mga bata, yung mga paslit, pagka nagtatanong sila, itong mga bata, where did God come from? Napaka inosente, di ba? Napaka-inosente ng mga tanong nila, where did God come from? Ibig sabihin, ito yun, who made God? So, kaya tayong mga matatanda na, tayong mga parent, okay? Tayong mga magulang, yan. Magulang as in parent, ha? Hindi magulang na mandaraya. Okay? Tayong mga parent, kailangan handa tayong sagutin yung mga katanungan nila. Hindi tayo po pwedeng sumagot lamang ng, basta. Sabi mo ganyan. Wag niyong gaganunin ng mga anak ninyo, ha, na, basta si God, God. Okay. Kasi ang mangyayari, binigyan mo lang ng mas malaking question mark yung bata na nagtatanong. Okay? Kaya mainam sa ating mga magulang na pinag-aaralan natin ang dapat na isagot natin sa ating mga anak. Kung hindi man tayo nakahanda, hindi ka ready na sumagot doon sa katanungan na yun ng bata, saglit lang, sabihin mo sa bata, saglit lang anak ha, pag-aaralan ni tatay. Yan, mag-aaral muna si tatay. Titignan ko muna kung paano ako sasagot. Mas magandang ganun para matunghayan ng bata na ikaw ay makatotohanan. Okay? Na hindi lahat ng mga bagay, lahat ng katanungan ay alam ng tatay. Okay? Kasi ayaw nating magkaroon ng ganong idea yung bata. Na lagi na lang, pag kami tanong, handang sumagot si tatay. Lahat nasasagot niya. So, ibig sabihin, ay ikaw nang pinakamagaling sa lahat. Okay? Kaya pagka merong isang bagay na hindi ka alam, okay? Mas mainam na sabihin mo sa bata, o kahit na kanino man, saglit lang, hindi ko alam ay sasagot ko. Okay? Mas mainam na aminin mo na hindi mo alam kaysa gumagawa ka ng kwento, gumagawa ka ng sagot na hindi totoo. Di ba? Kaya pagka nagkaganon, ang mangyayari, may paniniwalaan ng isang bata o isang tao sa isang bagay na isinagot mo na pwedeng malihis sa katotohanan itong taong ito. Okay? So, may responsibility rin tayo sa mga pagsagot natin. Okay? Kaya huwag nyo hahayaan na bara-bara yung sagot natin. So, the significance of understanding the eternalness of God will greatly impact a Christian's life. Your life, our life as individuals and as a collective church. Once we come into terms with the eternalness of the one who inhabits eternity and realize our finiteness, then our worship will become different. Excuse me. So, ibig sabihin nito mga kapatid, kailangan maunawaan mo yung eternalness ng Diyos. Yung walang hanggan niya. Okay? At kailangan mo ring ma-realize at aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay isang finite being. Ibig sabihin ng finite, meron kang hangganan, meron kang katapusan, meron kang umpisahan at meron kang pagwawakasan. Okay? Yun ang ibig sabihin ng finite. Walang eternal na tao. Okay? Walang eternal na tao. At kung meron man, nakakalungkot ang buhay niya. Okay? Siya lang kasi ang eternal. Okay? Hindi katulad ng ating Diyos. Ang Diyos natin ay eternal. Okay? Pero hindi siya maisahalintulad sa isang nag-iisa at nalulungkot. God is never alone and lonely. Okay? By Him alone, He is full of satisfaction and joy by Himself. He is complete. Okay? Actually, hindi ka kaya kailangan ni Lord. Okay? Hindi ka kailangan ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kailangan ni Lord. Bakit niya ako ginawa? Bakit ako ginawa ni Lord? Okay? Para ba may libangan si Lord? Boring. Sige, grabe nakmati ko. Okay, babasit na tao. Pag tignan nga natin kung paano sila mabuhay. Ganun ba yun? No, it doesn't work that way. It doesn't
happen to be that way. Okay? Different yun. Okay? Now, talk about worship, isang mahalagang bagay na maintindihan natin ang attribute or ang character ng Diyos na eternal, sapagkat dito rin uusbong yung tama. Dito uugat at uusbong ang tamang pananampalataya at pagbibigay ng papuri at pagsamba sa Diyos. Okay? Our worship will be more intimate. Big sabihin ng intimate kasi kilala mo, di ba? Alam mo eh. Kumbaga, meron ka ng alam tungkol sa Diyos. So, ang approach mo sa Kanya ngayon is more intimate. Alam mo na kung paano mo tatawagin siya. Hindi mo tatawagin si Lord ng bara-bara lamang na, "Oy, Pards." Parang ganun. "Oy, Pards." Parang walang respeto. Okay? And you will be careful for in your worship. Kaya nga sa atin mga kapatid, kailangan hindi dahil sa ang ganda ng beat ng song. Sige, magandang kantahin 'yan. Pero hindi mo pinag-aaralan yung lyrics niya. Na iba pala yung tugma nung iba yung tinutuntun nung mga kataga o lyrics nung word. Kaya nagkakasala ka ngayon habang kinakanta mo ang isang song na hindi talaga tugma o akma sa pagka-Diyos ng ating Diyos. So we need to be very careful in our worship. And then, it is also going to be refined. Nung bagong Kristiyano ka, kahit ako, katulad ako nun, nung bagong Kristiyano ako nun, pagka meron akong narinig na magandang tugtog, Christian songs daw, okay, sige, talon naman ako ng talon, sumasayaw ako. Not realizing that, mali pala yung lyrics. Iba pala yung lyrics, it has something to do with man, it doesn't have anything to do with God. We need to be very careful with our worship songs. Our worship songs should be according to who God is, not who you are. Okay? Ang problema, maraming mga worship songs ngayon, mga praise songs, na tungkol sa tao, hindi tungkol sa Diyos. Okay? Kaya kailangan pag-aralang mabuti. Kaya, mainam na pinag-aaralan din natin kung paano yung approach natin sa ating Diyos. Na worship is a privilege and not an obligation. What do you mean by an obligation? Paano naging obligasyon ang worship? Kasi pagka sinabi mong obligatory, parang may ginagawa ka sa Kanya na utang na loob niya sa iyo. Parang ganon. I'm doing Him a favor. Parang ganon. No, you're not doing God a favor with worship. Instead, you are doing yourself a favor by worshiping God because it is a privilege. Di nga? Pagka ikaw ay lumapit at sumamba at nagpapuri sa Diyos na dakila at Diyos na banal, ikaw ay binubuksan mo yung buong pagkatao mo sa Kanya. Okay? And He knows who you are, basically. So now, it is a privilege to worship God. We often forget that when we approach God, we must see this as an honor to an unworthy creature. Kailangan natin makita, matunghayan natin yung sarili natin. We are unworthy. You are unworthy. I am unworthy. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Diyos. But then, God has given us this privilege of coming before Him and lifting our voices to God and singing and praising Him. And even, akala kasi ng marami, pagka kumakanta ka at nagbibigay ka ng papuri sa Diyos, yan ang worship. No, it doesn't work that way. Worship is something to do with your life. How you live your life, how you deal with other people, how is
God's seen in your life. Okay? Yun ang ibig sabihin ng worship. Kasi pagka bawat kilos mo sa bawat yugto ng iyong buhay, sa bawat saglit ng iyong buhay, ang Diyos ang nakikita, ang Diyos ang nabibigyan ng papuri at pagsamba. Ibig sabihin ay tama ang worship mo. It doesn't have anything to do with good songs. Kasi ang worship is different from praising. Okay? Kailangan maging klaro tayo doon. Praising, yung mga songs natin, yan, that is praising. Worship is a bigger aspect. Okay? Kaya kailangan maging klaro sa atin ito, mga kapatid. So many of us dare to approach God in a manner that desecrates His holiness, thinking that we are doing Him a favor. So kailangan mag-ingat tayo. Okay? Kailangan mag-ingat tayo sa ating paglapit at pagsamba sa Diyos, sa ating pakikipag-usap, even the way we pray. Okay? Even the way we pray. Sometimes, it is good also. Okay? Sometimes, pagka binabasa natin yung, the way, ako, actually, I came from the Roman Catholic Church. Okay? And I know how they prayed. And sometimes, yung prayer nga nila, maganda yung nakasulat eh. Okay? Kasi somehow, napag-isipan na nila yung bibig kasi ng kanilang mga bibig eh. Nakasulat na. Babasahin na lang. Okay? Hindi katulad sa ating mga Protestant, sa ating mga born again, nagpapagalingan tayo ng prayer. Tama? There is an instance where, kailangan English lahat. Kailangan English lahat. Kailangan malalalim. Kailangan ang Diyos lang nakakaintindi ng aking prayer. Okay. Parang kailangan magdala ng thesaurus yung mga tao, ng dictionary, para maintindihan yung prayer mo. To the point of losing the essence of prayer. Bakit? Pride mo na yung nakikita bilang isang Kristiyano. Wala na ang Diyos doon. Ang nakikita na lamang doon ay ikaw. Okay? So, kailangan ingat tayo, mga kapatid. Ingat tayo sa yung impromptu prayer. Kaya kung maaari, the shorter the better ang mga prayer natin. Huwag nyo hahabaan. Kung impromptu ang prayer, maiksi lang. Things that you are familiar with, and that is what you say to God. Pagka nag-impromptu prayer ka alone, that's good. You're alone with God. You're talking to God alone. Pero kung may nakakarinig, parang prayer meeting, prayer gathering, tapos you're asked to pray for something, make it short. Okay? Make it short. Para hindi ka magkasala. Mahirap yung magkamali ng sasabihin eh. Okay? Hindi, prayer naman yun. Patatawarin tayo ni Lord. Yes, the Lord will forgive. Pero ikaw, hindi mo alam na nagkasala ka sa prayer mo. Mag-ingat tayo, di ba? Mag-ingat tayo. So, let me give you 4 things on how God's eternalness works with a Christian. Okay? Paano ba ito kailangang maintindihan? Ano yung significance nito? Ano ang halaga ng pag-aaral ng eternalness ng Diyos sa ating mga Kristiyano? God is not dependent. Unang-una, God is not dependent. Kaya nga, ito yung kakibat. Ito ang isang kahulugan ng eternalness. That God is not dependent. Kailangan natin matunghayan, mga kapatid, na pagka sinabing eternal, okay, lilipas lahat ng bagay. Ako, lilipas ako, hindi ako, if God would be giving me until 80, my father is 82 years old, okay, double blessing na yan, okay,
And pag sabi niya, gusto pa daw niyang abutin ng 90. Ay, hallelujah. Sige. Ay, paabutin na ninyo ng 100 para may kubrahin kayong malaki sa gobyerno. Di ba? And if God would give me a longer life, I know that life will come to an end one day. Di ba? Meron yung 100, merong 110, may 120. But the fact is huminto, 'di ba? Oy, mahaba yung buhay niya pero huminto. So ibig sabihin, ang buhay natin ay may hangganan. Hindi katulad ng Diyos na mahaba at walang katapusan. And this is the reason why the word eternal only belongs to God. Okay? And in God's eternalness, God is never dependent on anything. God does not depend on air. Pagka sinabing God needs air, ibig sabihin, air is greater than God. Tama? Tama? Hindi, tama yun. Tama yung sinabi ko. Diba? If God needs air to survive or to live, then air is greater than God. Tama yung conclusion, di ba? Okay? But, God does not need air. Okay? God does not need food. Okay? Kailangan ba niya kailangan kamuti ng kamuti. Kailangan may kamuti lagi si God. Okay? Kaya nag-aatang mo yung mga Chinese, di ba? Nakuha natin kaugalian nito sa mga inchik. Yung nag-aatang. Nagbibigay sila ng atang sa altar nila para sa kanilang God. Okay? Para may makain yung God nila. Ay, kaawa naman yung God ninyo. Patay gutom ang God ninyo. Diba? Patay gutom. Bakit nag-aatang ka eh? Ibig sabihin, that God is in need still of food. But God, our God, my God, the God of the universe, does not need to be fed. Hindi niya kailangan ng pagkain. Okay? So God is not dependent. God is never dependent upon anything. Eliminate everything. Tanggalin mo ang lahat except God, and God will remain to exist. He will be there. Okay? Lilipas ang lahat ng mga buwan. Ang lahat ng mga araw. Lilipas. Yung sun natin, yung moon natin, ang mundong ito, lilipas itong lahat. Okay? Magugunaw ang lahat. Ngunit ang Diyos ay mananatili. Ang Diyos ay mananatili. Diba? So that is what it means by eternalness. Okay? God is not dependent on anything. Yung pangalawa, God has no beginning. Kasi kung sakali, pag-isipan natin to, if God did begin somewhere, anong nangyayari sa Kanya? Ano ibig sabihin? Anong logic nun? If God began, if God started, then, Hindi. Pagka nag-start siya, anong logic doon? May gumawa sa kanya, may pinanggalingan siya, di ba? Okay. So, ibig sabihin, parang katulad ng evolution. Do you still remember the theory of Darwin? Yeah? The theory of evolution. Okay? Saan nanggaling ang lahat ng nilalang? Galing sa isang bagay. Nagkaroon nag-split lang siya at dumami at naging tadpole? Ano ba? naging isda, maya gumapang yung isda, nagpalaot siya, nagpapunta na ng dagat, nagpapunta ng pangpang, at naging dinosaur. Yan. So, that is the story of evolution. Now, if that is the case for God, then God has a beginning pala. He came from one cell. He came from one cell. Hindi po pwede yun. If God came from one cell, ang tanong dito, where did the cell come from? So tayo ngayon, naniniwala tayo mga kapatid that God has no beginning. Okay? He lived there, past,
eternity past. Eternity past. Doon siya. Tanggalin mo lahat ng mga nilalang sa lupa. Tanggalin mo itong mundo. Tanggalin mo lahat yung mga nilalang na mga anghel. Ibig sabihin, nilalang din pala ang mga angels. Yes, of course. The cherubims, the seraphims. Tanggalin mo lahat yung mga angels na yan. And you leave God alone. God alone over there has no beginning. He never started where? No. In the vast expanse of who He is, God is. Okay? Kaya kailangan maintindihan natin yung mga kapatid. God never began. God never began to be. God was. To begin is to include the idea of time, and time is a creature word. God was never created. So pagka sinabi mong creature word, ang time, ikaw limited sa time, di ba? Ikaw limited ka rin sa time. Parang may naamoy ba kayong nasusunog? Ha? Mga sasakyan, ano? Okay. Goma, no? Baho. Anyways, okay. So, time. If you look upon time, let's say for example, ito ako, ipinanganak ako dito sa panahon na ito, at namatay ako dito sa panahon na ito. So, ibig sabihin, itong timeline na ito, if God would be looking up like this, God would be seeing this start and this end. Okay? And this is Raymond. Yun ang ibig sabihin ng time. I am bound by time, but God is never bound by time. Okay? God is never bound and limited by time. He is above and beyond time. Okay? Hindi siya pwedeng ilimit ng time. And so God sees the past, He sees the future, and He sees now. Okay? Alam niya lahat ang pangyayari. Kaya kayong mga nako-confuse sa multiverse ng Marvel, ibaon na niyo sa limot yung mga multiverse ninyo. Okay? Dahil you're not supposed to be studying the multiverse of Marvels. Okay? You should be studying God. Okay? Kasi iba, nakakalihis ng paniniwala at ng pag-iisip ang mga kathang isip. Nagpunta tayo sa Diyos na siyang lumalang ng lahat. He alone is in control of time. Okay? So, yan ang ibig sabihin niyan. God has no beginning. Pangatlo, God is not in time. Ibig sabihin, Pastor, late siya? Lagi? No. God is never late. Okay? Kaya ibig sabihin nito ng God is not in time, ibig sabihin, He is not limited. Okay? He is not bound by time. Okay? Since now that God is not bound by time, that means He is far beyond it. Kung God is far beyond it, that means He is there, He is everywhere. Okay? Walang pwedeng maglimit sa Kanya. Time cannot apply to God. God is far beyond and above time. Time is measure or a limit, and God is never limited or measured. Kasi pagka sinabi mong limited ng time ang Diyos, sabihin pwede mo palang sukatin ang Diyos. Okay? At ang problema, pagka ganon, that God is limited by time, then the following is something like this. God has no past or future. So, ibig sabihin, pagka sinabi mong ganyan, God has the ability to change. Di ba? God has the ability to change. Pero hindi po pwede. Because if God changes, then He is an unreliable God. Okay? God has no yesterdays and tomorrows. He is the same, never changing, never transforming, immutable. Yan ang ibig sabihin. We have an immutable God. Pagka sinabi mo immutable, unchanging, hindi nagbabago. Hindi siya yung kaya mali yung
mga kapatid nating mga Roman Catholic na naniniwala pa rin doon sa bata na estatwa na nakaganon ng mga daliri, may hawak na bola. Okay? Mali yun. Why? Because that means that their belief is something to do with a small God, a God that is able to change. Okay? Or parang isip bata na God. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Our God does not work that way. Okay? Pagka sinabi nating unchangeable or immutable, the God worshipped, the God who walked in the Garden of Eden before with Adam and Eve is the same God today. Now we talk with when we pray. At siya rin yung makikita natin one day, that beautiful grand day, when we meet God in the heavens. He's the same God. Okay? He's the same God. Hindi nawawalan ng lakas. Okay? Pagka nagbibigay siya ng power, ng strength, hindi natatanggal sa kanya yung strength na yun. Okay? Hindi lumiliit. Hindi na kailangan mag-recharge ni God kasi nabawasan ng lakas. Doesn't work that way. Okay? Okay? He is limitless, He is unchanging, He is eternal. So, but with that, gusto kong balikan natin yung una natin napag-aralan about God's character. Anong significance nito? Kaya kailangan natin balikan yun eh. Anong significance nito sa atin, sa iyo bilang isang Kristiyano? How is this important to me? To me, we need to answer this eh. We need to answer this. Actually, it is not a question. Pero it has something to do for us to realize this statement eh. To give meaning to our existence. Ibig bang sabihin, naging matibay ba ang existence mo? Or naging matibay ba yung meaning ng existence mo ngayon bilang isang tao, knowing that God is eternal? Okay? Kasi may mga ganong katanungan eh. Okay? May mga ganong katanungan. What if God ends? What if God ends? So after all of these things, okay, pagkatapos at nagunaw na lahat, nagkaroon na ng paghuhukom, what's next? O anong mangyayari? O kanya-kanya na ba tayo? Yan ang magandang tanong, okay? So, ito ang magandang katanungan kung gagawin natin itong tanong sa atin. How does this, the lesson that we took right now, have to do with our existence, with my existence? If God is eternal and I am a finite being, at limited lang yung time ko dito sa mundo, I am already 56. Okay, I'm already 56 and ilang taon na lang ang ilalagay ko sa mundo. Hindi naman ako eternal, di ba? Okay? So, hanggang kailan ko pa pwedeng gawin ito? Itong mag-aral ng salita ng Diyos at maghayag ng salita ng Panginoon. Okay? Paano kung God decides to, sunduin na ako mamaya o bukas? What happens? Okay? What happens? How about the other one? Yung our spiritual protection. Kailangan nating maintindihan ito mga kapatid, yung spiritual protection natin. Okay? The right understanding of God's eternalness has something to do with our spirituality as well. Okay? Kasi nga kailangang ingatan natin yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. Nang sa gayon, ang ating paglapit sa Diyos na dakila ay tama. Okay? Hindi tayo bara-bara sa ating paglapit sa Kanya. The other one, to develop faith and trust in Him. Now, okay, now that I realize that God is eternal, okay, He has no limits, He is not limited by time,
He is beyond time. Today, right now, my faith and my trust in God is solid. It is strong. Okay? And I pray that He will continue to sustain me. He will continue to sustain my faith and my trust in Him sa pamamagitan ng aking patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita. Okay? How about this one? Kasi kung malabo sa isang tao ang kanyang pag-iintindi patungkol sa eternalness ng Diyos, magiging malabo rin yung kanyang yung kanyang mga disposition sa buhay. Okay? So it has something to do with how our lives work as Christians. Pwede kang tawagin Christian ngayon. Okay? Christian in name. Pero yung paniniwala mo nagiging limitado sapagkat hindi maayos, hindi tama ang iyong pagtingin sa ating Diyos na dakila, the eternal God. Na kailangan maintindihan at maunawaan natin ito. Amen? Amen. So by next Sunday, we'll go through another one of God's attributes. So this ends today's message. And if you have some other questions later on, you may approach me or any of the leaders of the church. Let us pray. Father, I pray that the truth of your word is with us right now, and it will lead us to clearer understanding of who you are in our lives as Christians, in our lives as parents and sons and daughters, and as a family of believers in this church. I pray, Father, that the eternalness of God has been made clear to us so that we would know how to live with the right understanding of a God who is unending, a God who has no beginning and no end. I thank you, O God, for, again, this message this morning. I pray, lead us once again, and let your name be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all.